Cripsilog. 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 Hello! Welcome Hi! everyone! This is Cripsilog. This is Patayin Creepsilog. sa podcast si Barbara. Patayin sa podcast. Iba yun. No, Yung official yun yung tagline. subtitle. 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 Anong tawag doon? Second title. Hello, Gideon. Hello, Glenn. Kamusta? I'm good. I'm excited. Yeah, What kasi about we're trying you? out something new here. Yes. Kasi, ano ba to? Ano na tawag doon? Remote. Sa Nagre-remote remote recording. recording, yeah. Nasa bahay ako and Glenn nasa kanila. Kasi normally, pumunta ako kay Glenn para mag-record. Yeah, at nakikita kong sobrang sobrang effort na sa'yo. Wow! Thank you. Hindi, Pakalayo okay pa lang sa naman. guys. Okay lang naman. So, ito, this is the first time that we're trying this out. So, I hope successful. We'll see later on. Okay. Yeah. So for this season, Oh, yes. we'll venture into The, Underworld. Wow. the other world. Welcome to season 2, the world of horror. As wongs. Wow. Philip- Kasi layo naman tayo sa true crime. Hmm. Naman. Yes, Paranormal. Sa paranormal muna, we're venturing into new territories and ang pag-uusapan natin all season long ay mga kababalaghan. Creatures of the underworld. Hmm. Well, Alam mo eh, specific to the Philippines. So, Yeah. local folk. closer to home. So kasi 'di ba Closer. usually mga true crime natin overseas. Hmm. Ay, ito ngayon, Pinoy na Pinoy talaga. Yeah, so relate ang lahat. Oo. Yeah. Pero siguro before we start, Hmm. ano yun, naniniwala ka ba na may mga creatures na, kunyari, may kapre, anak. Oh, thank you for that wonderful question. Candidate number 2. Alam mo ba, yan din dapat ang una kong itatanong sa'yo. Oh yeah, sige. Pero- Sige. Actually, naniniwala ako. Ewan ko. Sa lahat. Hindi sa lahat. May Wala naman. specific lang. Okay, sure ano yung mga specific creatures na tingin Well, mo meron talaga. And they exist. naniniwala ko may aswang. Okay, wow. Like yung flesh-eating creature, ganun? Kumakain ng tao? Or, Yes. And marami kasing iba-ibang types kasi, di ba nasabi mo Oo. nga, parang blanket term yung aswang. Pero yeah. siguro not necessarily yung flesh-eating aswang, kundi yung mga nang-aaswang. Ang hirap ang hirap explain. Pero may ganun Pag kasi. kapitbahay mong nangaaswang, Oo, ganun may ba yun? Pero instead of eating your physical form, ang tinitake nila sa'yo is your energy. Okay, wow. That's something new. Hindi ko alam na may ganyan, ha? Yes. Parang very Dementor type to, ganun. Mm-mm. Mm-mm. Ganun ba? Oo. Yung sucking out the happiness from you. Basta sucking something. Okay. Ikaw, Not just happiness, ganun. ikaw ba ay naniniwala sa mga kababalaghan? Hindi. Unfortunately. Pero interesting kasi, di ba, magkaiba tayo ng views about it. Yeah. Kasi hindi ako naniniwala. Very skeptic ako sa maraming bagay. At maganda yan. Para pagka nag-discuss tayo ng kada isa, there's a scientific baka pwede Yeah. mong tingnan yun na scientific point of view. Angle, yeah. Kasi kasi nga, 100% ako. Believer. Wow. Mm-mm. Kasi hindi. Parang, ayun, I need proof. Wow. Uy, be Ang careful what you taray. wish for, baka Tapos biglang masalubong ko pala. Oo, kasi kahit pag mga multo na feeling ko na experience ko na, hindi pa rin ako naniniwala. Parang para sa akin kasi hindi ghost agad or aswang agad yung tatakbuhan kong reason kung bakit nangyari yun. So, merong logical, scientific reason kung bakit nangyari yun. Yeah.
Yeah, yun yung naiisip ko. Although, natatakot ako. Ganun. Kasi nga, freaky yung mga experiences. Pero, yun, hindi ko iniisip na aswang or multo. Well, yeah, interesting na nasabi mo yan. I think more of reason yung ano mo, no? Parang you're leaning towards yung more reasonable. Ano ba yung kinatatakot? Ano? Instead of like, yung jumping straight to hangin lang yan, mga ganun. yeah, so it can't be aswang. Ganun. Well, siguro dahil lumaki ako sa probinsya. Siguro factor yun. Saan probinsya ka ba lumaki? Kasi di ba very localized yung mga aswang na may kanya-kanya tayong version ng aswang. Tama, parang regional ang pagkakaiba. Pero sa Pangasinan ako lumaki. And, okay, may aswang ba doon? Hindi yung mga kwentong aswang ko, mga hand-me-down kwentos yun sa akin ng nanay ko na na-experience niya sa Bacolod. Okay. Ayun, so medyo mas prevalent ang ano doon. Sa Visayas, gano'n? Oo. Kasi nga di ba nandun yung Capiz and all, hometown ng aswang. Yes. Hometown talaga. Actually, hindi lang yan. Hindi lang aswang, mga kulam-kulam. Yeah. Yan. Ito, Sikihor naman to, di ba? Yung mga kulam. Yeah, oo. Well, witches, gano'n. Alam mo, natatakot ako na magbigay-bigay ng mga places kasi baka yung makarinig sa atin. Hindi naman. Di ba ina-embrace na nga din nila? Yeah. Sa Rojas, di ba? Merong aswang festival. Ay, talaga? Oo. Parang party-party yun. Naka-aswang costume sila. Kasi nga, to invite tourists. Kasi doon naman sila kilala. And naging part na ng culture and identity, siguro. Which is, I think, a good thing. Di ba sabi nga ni Tyrion Lannister? Naisingit pa yung Game of Thrones. Yung wear them, embrace your weakness, wear them as your armor. Parang ganon. Ganon. So, hindi na... Oo, yung sinabi niya kay Jon Snow kasi diba bastard si Jon Snow. Nalala mo? Hindi. Hindi na. Talaga. Basta yun, something like that na yung weakness mo, gawin mong armor and it will not hurt you. So parang ganun din, since nung una ayaw nila na associate sila sa mga aswang, kunyari yung Capiz. Embrace na lang natin. Gawa na lang tayong festival. So, I guess by the end of this season, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Either ikaw ang maniwala or ako naman yung maging after matinding research na gagawin natin, maging skeptical naman. Wala pala. Di ba? Or kainin tayo ng aswang. We'll see. Actually, medyo natatakot din ako ng konti. Paano kung may nakikinig palang aswang sa atin? Well, pwede naman silang mag-send ng kahit recording, ganyan. To have their side, di ba? Baka kasi nape-persecute lang sila. Persecute? Na hindi naman talaga sila kumakain ng tao. Na-ostracize lang ng community. Mga ganon. Yeah. Let's hear it from aswangs. You're invited to... guys, if there are any aswangs listening, please share talaga nag-i-invite no? And your side, di ba? Share your side. Kasi we don't know what's happening talaga. Baka meron kayong mga hinanakit. Ganon. Well, sa totoo lang, pag sinabi kasing aswang, pagka narinig natin aswang, ganyan, very easily we dismiss it as yun nga, childhood, lang yan, yung katatakutan, gano'n. Pero if you think about it, meron siyang historical basis. And siguro madadaanan natin sila later on, pero it's very closely tied to religion. So, parang kung aanuhin mo siya, kung hihimay-himayin mo siya, it became part of our culture kasabay ng pagkakaroon natin ng religion. Kasi parang they go together. Parang gano'n. Religion meaning Christianity, hindi naman yung... Yeah. Yung dala ng Catholic
Spanish. Yeah. So, parang ang interesting sa Well, interesting. interesting. Yeah. Na pag-aralan. So parang ginamit ang aswang to control, to instill fear. Sabi dun Ay, sa sorry. nabasa ko. Parang it's a Okay. way of them to control the minds of people na Mm. magsimba kayo para hindi kayo nakaka-experience ng ganyan. Okay, lumabas ng gabi kasi aswang. Yes. Oo. Oh. Tapos, iba, ngayon kasi medyo hindi na ganun ka parang common yung mga ganyang occurrences dahil may technology na, may kuryente na even sa mga liblib na places. Pero dati, siguro give it 20 years ago, nangyayari pa rin. May mababalitaan ka pa rin na dun sa gantong baryo, may mambabarang or whatever. Especially sa mga probinsya kasi nga may mga gubat-gubat, tapos yung bahay mo mag-isa ka lang doon. Oo. Naalala ko yung sa Siargao kasi nga ang daming mga gubat-gubat doon. Tapos yung mga, pag wala ka doon sa mga main tourist spots, kasi doon parang very urbanized. Pero doon sa mga ibang lugar, kaya magmamotor ka around the island, daming gubat, tapos merong mga isang bahay, dalawang bahay. Tapos na-imagine ko na, shit, paano pag gabi na? Ang dilim-dilim. Ganun. Tapos may isang family nakatira, gano'n. Nasa forest lang sila. Nakakatakot siguro na ang dilim. Ganun. Ako gustong-gusto ko yung ganung idea for some reason. Talaga? Bakit? Hindi ko alam. parang naging comfort. Pero nagda-divert lang ng konti sa topic. Pero ako, pag natutulog ako, di ba, bago matulog, nagpe-play ako ng noises na yung crickets, yung mga frogs, ganun. Kasi feeling ko nasa probinsya ako. Kasi parang ang sarap sa feeling na natutulog ako nasa probinsya. Kaya parang, ewan ko, basta... ang pinapatugtog ko yung ulan. Minsan pag nawala. Sa anyway, para makatulog. So yun nga. Parang hapon pa lang noon, tapos parang, tara bumalik na tayo kasi dadaan ulit. Kasi may pinuntahan kaming beach, so dumaan kami doon sa gubat. Hapon na yun eh. Tapos na nandun kami, parang okay, picture, tapos tara bumalik na tayo kasi baka dumilim. Dadaan ulit tayo dun sa gubat. Di ba? Nakakatakot lalo. Well, hindi lang necessarily aswang ang pwede mong ma-encounter sa ganun eh. Kasi marami pa. A lot of possible possibilities that can get you killed. So, better to be safe. No, ganun. Pero, yun nga, if you remember 20 years ago, di ba, hindi ganun. Siguro, worse pa dyan yung dilim. And yung mga tao, wala sila masyadong source of entertainment. So, yung minds, yung imagination nila yung gumagana. Very wild, yeah. Kaya, naging prevalent. Ang aswang. That's the only reason I can think of na ngayon medyo hindi na ganun kalala. At wala dito sa Metro Manila, sa QC, wala kang nababalitaan ng mga ganyan-ganyan. Kasi nga, sobrang urbanized. Diba? Oo. Yeah. Although parang before, nagkaroon ng aswang in the city. Mga aswang in the city. Movie? Hindi. Taga dito sa amin eh. Sinadya pa nga yun. Yung manananggal daw. Sila nakita. Yung malapit lang sa amin. Pero nakalimutan ko yung kwento. Alam mo, nakita niya dumaan sa bintana nila. Totoo? As in? Oo. Yun yung kwento nung nakakita. Na parang nakita niya yung pakpak, malaki. Madaling maging skeptical sa mga ganyan kasi ang unang may isip, malaking paniki lang yun or malaking a lot of different things na you can mistake for a manananggal. Totoo naman. Yeah, pero ang galing ng manananggal nakakatawa sila kasi nga ang ganda ng itsura. Parang napaka-rich ng imagination na nakaisip ng manananggal. Yes, and kasi Oh. Ganda ng design. Ang ganda ng design.
Oo. And actually, Nakahati yung katawan. manananggal ang pinaka-favorite ko among Ah, Philippine folklore creatures. Di ko rin alam. Parang ang creative bakit? ng dating niya sa akin. Oo, di ba? Mm. Hindi siya common na, okay, may monster, may pangil. May kalahati siya na lumilipad. Yes. At, Wala, hmm? naalala ko, na favorite ko nga pala ding i-drawing yung manananggal. Ikaw? I-drawing talaga. Oo, nung bata ako. Wait, so ano nangyari? Bakit dati mahilig ka tapos suddenly now parang skeptical ka na? We grow old, we learn a thing or two. Yan, seryoso ng sagot. Napaka-seryo. Hindi, ano ba, mahilig ako nung uwi ng horror comics sa Eramat ko noon. So, nagbabasa talaga ako ng mga horror stories sa comics lang. Baka Kaya, na-desensitize ka at some point. baka, kasi bata pa lang ako, nagustuhan ko na siya eh. Na, napapanaginipan ko pa. Bata like, as young as 5 years old. Instead na funny comics, yung mga horror comics yung binabasa ko. Ako din eh, dati. So, pero funny thing with me is hindi siya nawala. Parang hanggang ngayon naging interest ko pa rin sila. So siguro ano lang, di ba sabi mo hindi naman lahat ng aswang naniniwala ka. Meron lang specific type. Selective din. Ah, Or baka coping mechanism mo yan. Baka ayaw mo lang matakot. Wala namang, meron bang dapat wow! Hindi, ewan ko, hindi naman yata coping. Hindi, more on, wala lang din kasi talagang proof. Yeah. Oo. Actually, nabanggit natin ng aswang and nabanggit mo nga na it's a general term for many different creatures. Pero, I think in modern times, ngayon, yung panahon natin ngayon, as a form of aswang still exists, pero iba na yung modus nag-evolve na operandi. sila, Nag-evolve na. And I think ito yung mga, alam mo yung budol-budol. Oh, talaga. Yung, very interesting. Alam mo yung usog. I mean, oo. Paano nga ba yun? Wait, naririnig ko lang eh. Paano nga ba yung usog? Yung usog, yung parang nabati ka. Halimbawa, someone na nabati. Hindi ito yung masayang bati, iba. To demonstrate, I'll tell you a story ng usog. Nangyari to nung baby pa ako. Tapos, so yung nanay ko nag-aalaga sa akin. 1970s, gano'n. Grabe ka sa 70s. Joke lang. So, sometime in the 90s. So, baby pa ako nun. Tapos, naalagaan ako ng nanay ko. Nandun lang siya sa may likod ng bahay. Nasa Pangasinan kayo nito? Sa Pangasinan. So, provincial life. Tapos, napadaan yung asawa ng tita ko. Yung asawa niya kasi basta malaki siyang tao. Tapos, laging pula yung mata nun. Kasi parang, high blood ata or whatever. Okay. Tapos, dumaan lang siya. Nakita niya lang yung nanay ko na karga-karga ako. Tapos sabi lang niya, oy, si ganto-ganto, si Glenn. Tapos umuwi na siya. Tapos pag alis daw niya, sobrang iyak ako ng iyak. Kasi hindi na ako mapatahan. Tapos hanggang sa to the point na namumutla na. So, parang hours na akong umiiyak. Tapos namumutla na ako. Eventually, pagdating ng tatay ko, so kinuwento ng nanay ko na umiiyak nga ako. Tapos sabi niya, sino ba yung mga naka-interact ko daw? Tinanong ng tatay ko. So sabi nanay ko, yung pinakahuli, si Uncle Tapos sabi niya, naku, malakas ang usog nun. Puntahan mo, tapos sabihin mo na usog. So dinala ako ng nanay ko sa bahay nila, tapos pinalawayan ako. Pero ano nangyari? Okay ka naman? Nawala, So, ganun daw yung usog. Parang if someone na malakas yung usog, yun nga, usually mapula daw yung mata nila. Tapos, minsan hindi nila intent na mausog ka nila, pero malakas yung ganun nila, yung energy na nanggagaling sa siguro, I think may scientific explanation yan. Oo. Parang, na-curious tuloy ako na ano kaya yung scientific explanation for that.
Yeah. Pag nausog ka. Parang yan din ba yung merong sinusuot yung mga bata na pang kontra usog? Oo, meron ako nun. Yung color red ba yun? Yung red tsaka yung black na bracelet. Yung tela? Yun ba yun? Mm-mm. Quintas ba Hindi. yun or bracelet? Bracelet yung akin. Na bilog-bilog. Nakikita Black ko and pa yun red? sa baby pictures ko eh. Oo, yun. Yun yung para hindi ka mabate? Kontra usog daw. Oo. Ah. Baka after kang mausog, binilan ka na ng airmat mo nun. Para hindi ka na mausog. Mausog! Actually ngayon, may mga tao pa rin na nauusog. Tapos Talaga? nilalawayan sila nung nakausog. Oo siya. Lawayan mo. No, ay, wow. Kadiri naman yung laway. Ewan ko. Ayan, I think isa yan sa mga instances ng mga medyo supernatural na nangyayari sa Ako marami tayo niyan. Like yun, sabi ko nga yung budol-budol. Sa aswangs naman, maraming kinuwento sa akin yung lolo ko before. Kasi dati daw sila pa lang yung tao dito sa area na to. So may gubat-gubat pa. Bahay nila yung pawid lang. Mas maliit lang. Na pinagbubuntis ng lola ko yung panganay. Ermat ko yata. Okay. Tapos, may naririnig sila. Yun na nga yata yung tik-tik. Di ba yung ibon? So, ginawa na, oo. Di ba pag ganun daw, yun yung meron nung aswang nung parang thread-like dila. Yeah. Diba oo. So, ayun, lumabas siya, tapos may hawak siya meron nga siya ano ba yung pang kontra sa aswang yung buntot pagi. Oo, yun. Meron siyang ganun. Para, syempre, hinahanap-hanap niya yung aswang. Hindi, para to protect the house lang naman. Parang naka-guard siya doon habang nasa loob yung lola ko. Kinuwento niya yun. Kasi dati, di ba, nung nag-brown out madalas, early 90s, madalas yung kwentuhan na kinukwento kami ng lolo ko. So, may personal experience din siya. Oo. And ano pa ba? Meron din na kinuwento sa akin ng mga kaibigan ko sa Bulacan. Yung nagsasayaw na baboy. Kasi di ba may maraming field doon, mga rice field. Tapos may road. Ang kwento nila, basta nagmamotor lang kami noon, tapos sinabi na nung kaibigan ko na, "Uy, dyan nakita yung baboy na sumasayaw." Ay, talaga? So, ang ini-imagine ko, naka-stand upright yung baboy, hindi on 4 feet. So, habang sumasayaw siya, parang gano'n. Yun yung na-imagine ko. Hindi ko lang sure kung... Ang galing, no? Sumasayaw na baboy talaga. Minsan... Go ahead. Yeah. Minsan, ano ba? Kabaong. Gano'n. Mga lumulutang na kabaong. Wow. Pero yung totoo, alam mo yung sa baboy, associated talaga siya sa aswang for some reason. Lalo yung mga black na baboy. Oo, kawawa naman sila. Wow. Kasi, na nagsishape-shift yung mga aswang into shape-shift, yes. that. Into either that or ibon or aso. Aso? Yeah. Basta extremely huge, no? Na not normally sized na hayop. Biglang matatakot kayo, shit, aswang to. Gano'n. Totoo, maraming indicators. Pero sabi nga ng mga matatanda, pagka ganyan na may parang animals na nagbe-behave na hindi normal, chances are it's an aswang in disguise. Actually, sa mga tao rin daw, there are ways for you to tell if aswang yung isang tao. Isa daw is pag nakita mo daw yung reflection sa mata niya, ikaw daw ay baliktad. Oo, yeah, yung baliktad ka. Tapos meron yung pag may normally ba straight lang na upright? Yeah, I think yung parang normal na reflection lang.
Okay. Pero sa mata daw nila. Kasi pag kumakausap ako, medyo hindi ako tumitingin sa mata, naiiyak ako eh. Parang tumitingin na ako sa mata pag job interview kasi kailangan daw tumingin. Kailangan sincere. Pero ako na-awkwardan ako eh. Hala, yun nga daw ang dahilan bakit ayaw ng mga aswang na tumingin direkta sa mata ng tao. Kasi makikita. Oh my God. Mabibuking Aswang sila. pala ako eh. So, Guys, yun. So, pwede ka mapagkamalan palang aswang. Oo, kasi ayaw tumingin. Another thing is yung paa daw nila ay it faces the wrong way. Wait! Paano yun? So, iba tayo, yung kuko, yung toes, naka-face forward. Sa kanila, naka-twist patalikod. So, para silang parang... Baka may sakit lang yun. Di ba may mga ganon sa tao? I don't know. Pero ang alam ko din isa, yung wala sa, anong tawag dito? Sa ibabaw ng lips? Anong tawag doon? Yung parang, bridge. Yes. Bridge. Ayan. Ay, yun yung version na narinig mo. Yun. Na pag wala kang ganun, aswang. Sabi naman sa akin, yung mga sinaniban daw walang ganun. Uy, grabe. Iba. Kaya, alam mo, kaya napagkakamalan na, kaya nabubuking na gawa-gawa lang yung mga ganda. Kasi di ba, iba-iba yung version. Iba-iba. Well, siguro kasi nga, we're an archipelago. Layo-layo tayo. Yes. Depending on where you heard it and who you heard it from. Iba-iba tayo ng version ng aswang. Well, actually, we're focusing on aswang pero sobrang broad ng Philippine folklore. Ang dami pa. Just the aswang alone, under aswang, marami pang mga parang subcategories. Wow. Then, under aswang is yung local vampire natin, yung mga manananggal, yung tik-tik, which is yung bird. Tik-tik, yeah. Yeah. Ay, hindi. Yun. Akala ko yung tik-tik, siya yung actual aswang. Hindi pala. Ngayon ko lang din, kakabasa ko lang din. Hindi pala siya yung, parang it's pet daw ng aswang. It aids the aswang into tricking yung person na malayo siya. Kasi sabi nila, kapag ang sound ng tik-tik ay mahina, it means malapit yung aswang sa'yo. Yeah. So, if you're a person... No. Okay, tama. Pag mahina. Pag mahina. So, if you hear it, tapos dinismiss mo kasi mahina lang, chances are ikaw yung bibiktimahin. Target. Kasi pag malakas, that means malayo. You're safe. Yeah. Cute din tong tik-tik, cute din. I mean, yung aswang na may tik-tik. Kasi diba sila nga yung may pupunta sa ibabaw ng bubong mo. Usually, buntis yung target nila. Tapos, lalabas yung dila nila na thread like sa nipis. Tapos kakainin yung baby mo. Yeah. So, yun yung mga flesh-eating na aswang. But there's a different type. Yung medyo, for me, is more believable. Dirty. Yung dirty yung trabaho. Ano yun? Hindi. Kasi may kwentong aswang din yung nanay ko nung muntik na sila nung bata sila. But I'll reserve that for our aswang episode. Okay. Sige, sure. So, aswang, manananggal, meron pa tayong mga tiyanak nga. Kapre. And kapre, yes. Diwata. So, kung totoo siya, napaka-rich ng culture, mythology natin. Yes, I think very rich. Very creative din yung imaginations ng mga tao. Yeah. Tapos yung pagkakasalin-salin nito sa mga generations. Nakakalungkot nga lang na ngayon hindi na ganun. Oo, nakakalungkot kasi considering na andito pa din yung Greek mythology, Roman mythology, tapos makikita mo yung culture ng ibang Asian countries na andyan pa. Pero yung sa atin, parang, wait, bakit wala na? It's sad. Minsan nga, parang sa horror movies natin, puro influences na ni Sadako. Like yung style, di ba, ng scare tactics. Wow, scare tactics. Ito, think, mas nakakatakot pa nga yung mga creatures natin para sa akin. Meron din namang malapit. Kasi, di ba, meron tayong tiyanak, yung baby na monster. Meron kasi sa mga
Asian neighbors natin, meron Pontianak naman. Yeah. Tapos, yung babae naman, di ba, na medyo malaki. Yeah. Ano Parang, daw I mean, yun? adult. Parang namatay in adult. childbirth? Tama ba? Oo. Ayan, Pontianak. Sa Thailand, parang gano'n, may Pontianak. Oo. Totoo. Kasi variations lang daw. Yung manananggal nga, may variation din siya sa, I think, Indonesia or Talaga? Thailand. Viscera sucker din siya. Nahahati rin siya. Pero ang nakakatawa, nahahati siya sa leeg. Talaga? So, ulo yung ano? Ulo yung lumulutang. Tapos the entrails, yung bito-bito kanya, nakasabit, nakadangle sa leeg niya. Hindi siya practical. Tapos, oo nga pero pag isipin natin, talaga ba? May bito ka ba sa leeg? Pero ganun, may ganun version. Wow. May version pala sila, manananggal na ulo lang. Yes. So, you have to analyze it a little bit. Kung may ganun sa mga neighboring countries natin, tapos meron din tayong version dito, does that make it true or does that make it fiction? Sure ako na it doesn't make it true. Ang na-prove lang naman na meron tayong mga ganon with our neighboring countries ay, yung pag-share ng kwentos. Yeah, nung sinakop-sakop tayo. Oo, tsaka since friends naman tayo lahat except for China. Nakakapag exchange tayo ng mga culture natin. It's nice. Ang saya, di ba? Talaga mo. So, if you meet someone from sa neighboring Asian countries natin, tapos kapag nagkwentuhan kayo ng mga gatong folklore, makakompare mo, di ba? Ayan. Tapos, notice na, same. Kahit sa pangalan, medyo similar, di ba? Oo. Sa MO, similar. Sa MO. I think isa lang sila ng mga root word. Mm-mm. Like, halimbawa yung aswang. Sabi nila, nabasa ko, ang root word ng aswang is asuang. Parang, how do you spell that? Nakalimutan ko na. Pero parang aso-aso. Parang aso-asohan. Pretend na aso. Parang gano'n. Okay. So, aso-asohan. Kasi nga nagsha-shape-shift siya. Mm-hmm. Na aso. Tama ba? Yeah. Tapos yung tiyanak, nalimutan ko. Siguro, i-discuss na lang din sa ating tiyanak episode. Pero meron din siyang root word, etymology. Wala, mga diwa-diwata yung kanto, ganyan. May mga ganun ka bang naririnig? Ayun, makiling. Si Maria Makiling lang. More of legend. Diwata na. Kilala ko Meron din akong naalalang kwento na ganyan. Yung ba yung napaglaruan ng diwata or yung sumasama sa'yo pagka tapos gumala ka sa mga bundok tapos biglang may sasama sa yung diwata. Ganun ba yun? Sabi nila, pauwi. Either that or ikaw ang isasama nila papunta sa kanila. Sa world nila. Mm-hmm. Ay, shit. Sabi nga nila yung mga bata daw, alam mo sa amin sa probinsya, pag bata ka tas yung mabait kang bata, mapagsasabihan ka pa na huwag ka masyadong mabait kasi baka kunin ka na engkanto. Kasi pagka mabait ka, yun ang gustong-gusto doon ng mga engkanto. Imagine how scary that was para sa mga bata. Sinasabihan nga ako ng nanay ko noon huwag ka masyadong mabait kasi baka one day bigla na lang mawala ka, hindi ka nakita makita. Kinuha ka na pala. So, tinutuhanan ko. Kaya pala hanggang ngayon. So, that's why. Hindi kasi, yun nga daw, sabi nila, parang one day, bigla na lang, nandyan pa yung katawan mo, present pa yung katawan mo, pero yung isip mo, wala na. Kasi kinuha ka na pala. Akala ko like physically, wala ka na talaga. So, ganun yung style nila na, consciousness mo lang yung kukunin? Parang ganun? May versions, differing versions. Tapos pag nandun ka daw sa world nila, huwag ka daw kakain ng food nila.
Oh, yun ba yung may black rice pa silang kinakain? Oo, tas Parang yung napanood ako sa MGB na gano'n eh. oo, tas yung gumagalaw. Tas parang ang Oo. gaganda daw ng mga tao. Ang saya-saya doon, ayaw mo nang umalis, but you have to remember na hindi ka taga doon. Kasi pag So, you kumain have to ka, go back. tapos akala mo daw ilang hours ka lang sa mundo nila. Pero pag uwi mo, ilang weeks ka Days na na palang pala. nawawala. Oo. Yung ganun. Really Yan. scary. I think related din yung mga duwende. Mm. Ah, Gusto ko yung mga duwendeng nagbibigay ng pera. Meron bang ganun? Di ba sila yung mayayaman? Di ba? May mga sabi kaharian, nila, mga ganyan. oo. Yung kapag Mga, may punso, sabi may nakatira daw dun na duwende. ay, oo, na, di ba may magkatabi-tabi ka? Oo, tsaka hindi ka So, yung basta-basta nuno, mag-leave yun ng ba yung bahay. tawag sa mga duwende, nuno? Di ba Yata. tabi-tabi po, nuno? Nuno sa punso. Oo. Okay. Tapos, Yung pag nagka-crush sa'yo yung duwende, na liligawan ka, gagawin ka. Di ba yung mga ganong kwento? that Dadaling reminds ka me sa nung kaharian high nila. school. May classmate kami na may nagkagusto sa kanyang tikbalang. Well, Totoo. kinuwento niya, ganun. We were there. Nasa, I think third year na kami noon. Tapos, may days na biglang hindi, kasi naalala ko noon, tuwing Saan to, mag-exam sa kami. Pangasinan ulit? Okay. Pag nag-exam kami, so nag-review kami lahat magkakaklase. Meron isang puno sa likod ng school kung saan kami tumatambay. Tapos, yung isang classmate namin, si Kiting. Hi, Kiting! Sana marinig mo to. Hello. Maganda kasi yun, tapos matalino siya. So, lagi siya nagbabasa-basa doon. Tapos, one day or 2 days, umabsent siya kasi parang nagkakasakit-sakit siya, gano'n. Tapos, Oo. nung nagpa-albularyo sila, ang lumalabas, kabayo, Nagpaano? figure ng kabayo. Albularyo? Balita daw na dun sa school namin, meron talaga nakatirang tikbalang dun sa likuran. Tapos, nagkagusto raw sa kanya. So, nag-offer sila ng manok, mga ganun-ganun. So, kami naman, mga classmates niya, binigyan namin ng pangalan yung tikbalang si Richard. Oh, wow, Richard. Richard the Tikbalang. So, hanggang graduate kami, lagi namin na-mention, uy, nahanap ka ni Richard. Yeah, yun. Richard the Tikbalang. Ang sarap po lumaki sa probinsya. Ikaw ba, wala ka bang probinsya? Wala eh. Dito lang ako sa Pasig. Kaya sobrang tuwan-tuwa ka nung nagpunta kayo ng Siargao kasi nagka-province life ka. Oo, na ang saya na puro puno, gano'n. Ako, pag magre-retire ako, gusto ko sa probinsya. Bakit? Hindi, gusto ko may signal, gano'n. By that time, siguro meron na. Pero gusto ko kasi yung simple life. Ayoko na tatanda ka lang dito sa city life, mga gano'n. Ayaw mo na. Yeah. Ayoko na ng nakakainis traffic. sa Manila kasi nga, di ba, traffic. Kasi ang saya sa probinsya, sir. And Siguro. yung mga ganitong kwentuhan natin, we're doing this for the podcast. Pero sa probinsya, usually ginagawa ito pagka araw ng patay, ganyan. Magkikita-kita kayo ng mga friends talaga? mo. Kukwentuhan kayo doon. Kasi sabay-sabay kami pupunta sa sementeryo. Minsan doon na kayo magkikita-kita. Yun yung kagandahan sa isang small town na you know almost everyone. So pagdating mo sa sementeryo, sila-sila lang din makikita mo doon, mga classmates mo. Tambay kayo sa puntod ng kung sino mo. Tapos yan, abutin na ng gabi. Ako, gusto ko lang, for a while lang, sandali lang, mga 1 week lang, ganyan. Hindi kaya. Mamimiss mo yung city boy ka kasi. Oo. Yeah. So that's why you don't have that much experiences. Pero naalala ko parang may mga kwento ka rin sa akin na medyo kababalagan, like multo-multo. Oo, meron din naman mga multo. Well, na parang you would consider it as multo. Pero syempre, ang iniisip ko, hindi, ano lang yun. Namalikmata lang ako, mga ganyan. Yeah, pwede. Parang dinidismiss ko lang din naman agad. Pero natatakot ako, mukhang tanga, di ba? Ganun din, dinidismiss ko rin kasi nga mag-isa ako dito.
So, kung siseryosohin ko siyang paniwalaan, baka hindi ako makatulog. Oo, or hindi ka na CR ka, takot ka, mga ganun. Yeah, oo. Ano pa ba? Mga Encanto, mga Sirena. Oh yeah, Serena. Madalas din Ano yun. bang meron? Hindi ako masyadong familiar sa Serena. Sirena at Chokoy. Alam ko lang, di ba nangunguha sila ng manging isda? Sabi, oo. Di ba may mga ganong cases na mga asawa nila, kaya yung mga manging isda na hindi na bumalik after magpunta sa laot. Yes. Yung iba sinasabing, kinuha na ng Sirena. And dinala na sa Atlantis. Wow, Atlantis, the lost city. In popular media, ang pagkakadepict sa mga Sirena sobrang ganda, di ba? Sexy, ganyan. But in reality, sabi nila hindi raw. Mababagsik daw yung mukha nila. Nakakatakot sila. Mukha talaga silang fish na parang may humanoid, pero fish-like yung features. Or parang maganda sila to entice you, pero ang totoo tsaka sila. Tapos yung mga Shokoy, ganun din. Nakakatakot daw yung Shokoy. Related to Shokoy, sa ating Shokoy episodes, meron din akong i-share na okay, sige. Sa akin. Wow. Yeah, we'll talk about Shokoy din pala in the coming episode. Yes, oo nga pala. And ano pa ba? Ano pa ba? Tiyanak? Ganun. Diba, i-discuss din natin yung Tiyanak. Yeah, excited na ako i-discuss yung Tiyanak. Oh my God. Bakit? Kaya lang. Natuwa ako nung nire-research ko yung Tiyanak. Talaga? Pero favorite ko pa rin is yung Manananggal. Ikaw, di ba? Oo, Manananggal. Oo, Manananggal. Definitely. Kasi nga, nakakatuwa yung itsura nila. Sa mga movies, may mga, nanonood ka ba ng mga horror movies na local horror? Oo naman. Dati, like nung bata ka? Favorite ko siguro yung Shake, Rattle, and Roll ni Manilyn na isang barangay ng Aswang. Pesta sa kanila. Yes. Na inuwi siya ni Ana Roses. Kung di nagkakamali, Shake, Rattle, and Roll 3 or 4 yan? Hindi. Parang 2. Di ba 2? Yung ganun. Isang episode siya. Either siya si Shake, si Rattle, sige, titignan ko. Pero, siya yung gusto kong Shake, Rattle, and Roll kasi nakakatakot talaga siya. Oo. Nakakatawa. Or siguro dahil I was just a kid back then. Diba, if I remember correctly, ang kwento nun ay classmate ba ni Ana Rosas si Manilyn Reynes? Oo. Tapos, piyesta sa bayan nila, and in-invite niya si Manilyn. Hindi niya alam, iaalay pala siya or siya pala yung kakainin. Yeah, Shake, Rattle, and Roll 2 ngayon. Si Portia siya, di ba? Si Portia. Tapos, tricycle driver si Richard. Tama ba? Hindi ba si Richard Gomez yun? Hindi ko maalala. Hindi ba si Aljon yung friend niyang taga Manila din. Pero nasa labas sila ng barangay. Wala lang, nagpunta lang din sila. Okay. Si Aljon Jimenez yun. Pero yung tricycle driver, si Richard, nung hinatid siya doon sa town ng mga aswang. Tapos sabi nasabihan ni Richard si Manilyn na, umalis ka dito. Nakakatawa, no? Hinatid mo, tapos mo sasabihan na, umalis ka dito. You're not welcome here. Tapos, napansin siya nila Rex Cortex. Kaya ang ginawa, sumakay sila Rex. Doon kay Sino ulit? Richard. Ano yun? Sino? Anong name? Rex Cortex. Rex Cortex kasi yun. Ay, Rex Cortex. Rex Cortez. Ayan. Siya din ba yung pinuno ng aswang? Yeah. At gusto ko yung part di ba parang pinatulog siya? Oo. Pinainom siya ng pampatulog. Pero kinukutuba na siya noon. Kaya pinagpalit niya. Yung inumin nila ni Ana Roses. Oo. Ang ganda. Tapos eventually, nung akala nila siya yung nakatalokbong, yun pala si Ana Roses yun na inayos niya. Yung napatay. Siya tuloy napatay. So, super iyak si Vanjie Labalan. Di ba? Kasi anak niya si Ana Roses. Naalala mo pa talaga yung, kailan mo ito napanood? Naalala mo, tinanong ko sa'yo kung may show pa ba si Vanjie Labalan.
Like, may ano bang latest? Hindi ko maalala. Pero, ang memorable sa akin kay Evangeline Balan sa ano, May Hiraya scene dito, di Manawari. ba? Yung hinahabol na nila si Manilyn. Ito ba yun? Hindi, Hiraya Manawari. Ay, ano ba yun? Ano? Yung si Evangeline Balan nagiging ipis. Ay, hindi. Hindi ko na maalala. Anyway. Hindi, kasi akala ko yung sa aswang episode din ng Shake, Rattle, and Roll. Kasi, di ba, naghahabulan na sila, tumatakbo na si Manilyn. Nakapunta siya sa area na hindi makapasok yung mga aswang. So, apparently, dati palang simbahan yung area na yon. So, yung parang ilalabas ni Manilyn yung paa niya, tapos susugurin siya ng aswang. Pero ipapasok niya ulit, papasok niya sa area ng simbahan, aatras yung mga aswang. Tapos sabi ni Manilyn, parang inaasar niya yung mga aswang na, hindi kayo makakapasok dito. Kasi nga ganun. Kasi sa simbahan. Parang ano siya, ruins na. So, hindi na mukhang simbahan. So, sabi ni Evangeline Balan, hindi ka rin makakalabas. Parang, sige, hintayan tayo dito, stand still. Parang gano'n. Kakainin pa rin namin ikaw. Ang ganda. Hindi ko na maalala yan. Kailan mo napanood? Dati pa. Naalala mo pa? Oo. Kasi natatawa ako yan. Yeah, galing ng memory. Tapos nakakuha siya ng cross, yung crucifix. Tapos yun yung kaya siya nakalabas dun sa area nila. Tapos yun, takbo siyang takbo hanggang sa nakasalubong niya sila, Aljon. Ayun, niligtas sa kanya. Yun na yung end? Hindi pa. Meron pang ibang nangyari. Pero surprise, panoorin nyo na lang sa Netflix. Ayaw mo spoil? Ayaw mo spoil. Kahit 1992 pa siya. Yung taon, 5 years ba, old? 1992? 1990, sorry. Ang ganda. Alam mo, our generation owes a lot to Manilyn Reyes pagdating sa katatakutan. Horror, di ba? Kasi siya yung she's the face of horror. Horror. Yeah, naalala ko tuloy na meron pang isang episode ng Shake, Rattle, and Roll siya. Kasi Manilyn pa din. Pero very recent na yun eh. Siguro mga 2000s na. Yung LRT. Hindi ko na yun napanood. Yung mga ganda, super. Talaga? Super yung ganda. Hanapin ko nga. Pero, ang nakakainis lang kasi yung, napanood mo ba yung ano ba yung kay M. Night Shyamalan? Na movie na The Village? Alin? Napanood mo ba yung The Village? Yes. The Village. Ayan, di ba meron yung itsura ng monster doon na naka-hood, tapos may parang whiskers na malalaki sa likod. Horns. Ganun din yung itsura ng aswang sa LRT eh. So, yun lang mukhang The Village. May aswang parang sumakay sila sa MRT, so mga iba-iba silang tao. Kaya lang, umabot sila sa dulo hanggang sa parang may building na nandun tinatago yung mga car, yung mga tren. Tapos nalock sila doon. Tapos doon sa loob ng building na yun ng LRT, nandun yung aswang. So kinakain sila isa-isa. Tapos hanggang sa ang natira, konti na lang. Sila Manilyn, ganyan. Tapos nakapunta sila sa police. Tapos akala nila safe na sila. Kaya lang, dinala sila sa baba. Sige, magpahinga muna kayo dito. Okay. Tapos maya-maya, andyan na yung aswang, kakainin na sila. Ayun pala, anak siya nung may-ari nung ewan ko ng police ba yun, na deliberately, dinala sila dun sa sa building. Para kainin. Kainin. So yun, namatay sila. So modern take ng aswang. Oo, nandito sa city. Yeah. Pero nakakatawa na very siya. Kasi nga, ano ba yun? Na inaalagaan siyang aswang? Or, I think anak niya yung aswang, gano'n. Not sure. Parang no Alice Dixon na yung snake. May kakambal na ahas. Yeah. Yung mga, si Robina. Si Robina ba yun? Yung may kakambal na. Sabi, in-address naman nila in social media like last year or 2 years ago. Yung urban legend na yan na hindi totoo daw.
Mm. Good. I think they're Ikaw good ba, sport ano about bang, it. ikaw yung, ano bang favorite mo na aswang movie? Ang cliche nung akin pero sobrang gustong-gusto ko yung Aswang. Aswang ang title niya. Yung kay Alma Moreno ba? Oo. Well, Oh, wow, ang ganda rin nun. it went Pinanood ko all sa over sine the yun place dati. Naalala around ko. sa third or fourth parang part. Pero gustong-gusto ko yung umpisa. Yung Ano nga ba yung umpisa nun? well, gusto ko siyang kasi gusto kong i-separate yung murder nung nanay ni Aiza sa dun sa story ni Alma kasi ayoko yung parang comedy kasi yung dating sa akin nun nung yung in-evade niya yung mga pumapatay sa nanay niya ganyan. Ang creepy part sa akin yung introduction ni Alma Moreno nung pumunta, di ba nagtatago nga sila dun sa mga killers ng nanay niya. Sinama siya ni Manilyn dun sa probinsya. Si Manilyn na naman. Yes, si Manilyn na naman. So, tsaka si Aiza, iconic na magka-partner sa horror. So, dahil minasakar pinatay yung nanay ni Aiza, so they had to flee to the province to hide from the killers. Yung napuntahan naman nila probinsya, may aswang doon. Mas gusto ko mag-focus dun sa part nun kesa dun sa patay-patayan. Tapos, yung character ni Alma Moreno, so maganda siya, sexy, and all that. Nung naglalakad siya sa forest, sa mga puno ata ng buko yun. Naalala mo yung part na yun? Habang naglalakad siya, may time na maganda siya, tapos biglang pagdaan niya sa isang puno, magbabagong anyo siya, magiging matandang babae. Parang nagsha-shape-shift siya, no? Oo, so galakad siya ganun ulit. Tapos yung matandang babae, oh my God, namimiss ko si Madam Lilia Contapay. Rest in peace. Si Lilia Contapay. Yun. Sobrang... Ang weird nung meron siyang pinapahid-pahid. O yung shell ba yun? Yes. Yung panggamot niya. Tapos yung umuungol-ungol siya na para siyang animal. Oo. Yeah. Tsaka doon, di ba, yun yung meron siyang kinain na buntis. Yung nasa bubong siya. Si Janice de Belen yan. Yung buntis. Isa pang suki ng horror. Si Janice. Oo. Anak ni Janice. May tiyanak pa siya, di ba? Ay, may isa pa pala, sorry. Sa Shake, Rattle, and Roll din. Yung si Aiko. Anong nangyari? Siya, manananggal silang dalawa. Si Aiko, parang madre siya. Ay, oo. Si Icy Mendoza to, tsaka si Ai. Yes, so, yung pangalan ng bata si Tex. Nalala mo na? Si Tex. Oo, nalala ko to. So, yun, panoorin ko nga ulit. Oo. Ang napagkamala nilang aswang, si Lilia Contapay, na siya, nagbibigay lang naman ng mga pagkain. Yeah, so, tuwing madaling araw. Di ba may magandang lesson yung movie? Hindi dahil mukhang aswang. Judge the book. Yeah. Minsan yung magaganda tsaka yung isang, aswang. di ba dalawa yung aswang doon? Babae tsaka lalaki. Yung doktor tsaka yung madre. Yeah, so, si Aiko tsaka yung isa pang guy. Patingin na rin yung guy na yun eh. Oo nga eh. Muta ka na niya. Rodrigo something. Tapos ang ginagawa nila, nilagyan nilang hot sauce yung lower half. Oo, tapos natunaw. Oo, tapos yun yung nila, sinasabuyan nila ng hot sauce yung nila Aiko tsaka yung guy. So, ito medyo classics tong mga movies nito. Pero sa medyo bago-bago, may mga napapanood ka pa ba? Aside from dun sa LRT. Yung LRT yun, oo. Tapos, mayroon pang isa na Shake, Rattle, and Roll din. Tapos si Nash Aguas. Yung parang sila, tawag doon? Yung isang family. Tapos Yaya si Isa Calzado ba? Sorry, hindi ko napanood. Ano nangyari? Hindi ko alam kung anong business nila eh. Pero, ano ba yung mga patay? Parang funeral parlor? Ganun yata. Nakalimutan ko. Funeraria? Pero, ayun pala, family sila ng aswang. Tapos Yaya siya ni Nash Aguas. Nagustuhan ko lang to kasi, sad ending din. Ang ganon. Nakalimutan ko na. Pero ang ganda niya. Hanapin ko yung title. Sige nga. I-spoil ko ba? Kasi naalala ko lang yung ending. Sige, okay lang. Niligtas niya si Iza ba yun?
niligtas niya ni Iza si Nash kasi nga sa family ni Aswang, sinunog nila yung bahay. Kaya lang, nung patakas na si Iza tsaka si Nash, sabi nung isang family member na sinunog nila, pagsisisihan mo to, na nakatingin siya kay Nash. Tapos nung umuwi na si Iza tsaka si Nash, dinala niya sa bahay. Tapos, andun yung sugat-sugat si Nash. Tinawag ni Iza yung kapatid niya. Sabi, uy, alagaan mo muna si Nash kasi may kukunin lang akong gamot. Okay. Tapos nang kukuha siya ng gamot, sumigaw yung kapatid niya, ate! Tapos pag tingin niya sa sala, pagbalik niya, kinakain na ni Nash yung kapatid niya. Ay. Na parang ang sinabihan pala ng matanda dun sa kanina na pagsisisihan mo to, si Iza, na pagsisisihan mong niligtas mo si Nash kasi kakainin ka niya. Ayun. Tapos ang last scene, pasugod sa kanya si Nash. So yun, kinain din siya. Ganda. Nakalimutan ko yung title kahit kinuwento mo lang siya, ang ganda niya. Ang ganda ng cinematography. Oo, ganda. Saka ang galing umate ni Iza and Nash. Ako, medyo bago-bago. Relatively medyo bago. Alam mo yung movie na Yanggaw? Ano yun? Yanggaw. Hindi. Shit, natakot ako dun, putang ina nun. Ano yun? Medyo Visayan yung language niya, hindi yung dialect. Hindi ko alam kung Ilonggo sa buong movie? As in may may subtitle lang. Tapos, ang story niya, so nakatira yung pamilya, yung nanay, tatay, magkapatid, sa medyo liblib na lugar na baryo. Tapos yung anak nilang babae, umalis siya para magtrabaho. Tapos, nung nandun na siya sa pinagtatrabuhan niya, parang bigla siya nagkasakit, hindi maganda yung pakiramdam niya. Tapos, pag inuwi mo na siya sa kanila. Parang ano ba to? Indie ba to? Indie film. Ang pinaka-sikat na ata na character, na actor si Ronnie Lazaro. Siya yung tatay. Tapos, so pag uwi, may sakit na yung anak niya. Suspect siya nila, aswang siya kasi nagka-crave siya ng laman, ng hilaw na laman. Tapos pagka may certain times of the month na gusto niya lumabas ng bahay, so tinatali nila siya kasi nagiging wild siya. Oo. Tapos, babae ba to? Babae yung anak niya. Ay, shit. Parang napanood ko yung trailer nito nang nanood ako one time. Oo, baka yan nga. Tapos, hindi nila siya naitali one time, tapos may mga nakain siya, may mga napatay siya. Ayun, simple lang yung story niya, pero ang ganda. Sobrang nagandahan ako. Sobrang raw. Yung mga medyo bago-bago kasi natin na horror story, medyo pare-pareho na yung dating niya. Parang The Grudge, The Ring. Yung mga ganang style. So, I think magandang balikan yung mga classics. Classic horror natin. Classic. Kaya nga, ang saya na alam mo, merong Facebook group na Facebook page na The Aswang Project. Na Aswangs? Hindi, mga enthusiasts, mga mahilig lang sa aswang-aswang stories. So, they're trying to keep the tradition alive. Yung gano'n. Na-appreciate ko na may mga ganong groups, may mga ganong tao na sobrang well-researched sila. They share kung ano yung mga nare-research nila. They post it on Facebook. And I think there are other podcasts that talk about Filipino folklore, mga katatakutan. So I think it's still very much alive ngayon. Oo. Kasi talaga meron din palang iba pang like alive na alive pa rin pala. So sana hindi talaga yung completely mabaon sa limot, diba? Kahit hindi na sa atin nangyayari, it's a good thing na napagkakwentuhan pa rin kasi it's part of our culture, our identity as Filipinos. Sabi, kaya ako yung mga kinuwento sa akin ng nanay ko, sobrang tinitreasure ko na yung mga Ayan. So, for the whole season naman, pag-uusapan natin yung mga iba-ibang Yes. aswang. And I'm really looking forward na marinig pa yung ibang mga kwento
Yeah. Like ikaw, kung may mga makikwento ka pa na mga narinig mo rin na kwento from your office mates, ganyan. Ang maganda niya, yung mga listeners natin, Yes, mga creepers. Creepers. Ang mag-share din ng mga kwentong aswang nila. Yes, please guys. Lalo na yung mga nakikinig sa atin sa sa southern na parts Of the Philippines, no? Yes, sa mga provinces. Yeah, kasi medyo hindi tayo familiar sa version ng aswang nila, right? Oo. Pwedeng yung mga may differences yung mga aswang na pagkakakilala natin sa mga naririnig din nila or baka na-experience talaga nila. And sobrang saya kung share your stories sa cripsilog@gmail.com. Yes, or just tweet us or reach out to us on our Facebook page. Cripsilog. I-DM nyo kami sa Twitter and Instagram. Yes. And sa Cripsilog, yun, sa Twitter, Instagram, and Facebook. Yes, and we can share your stories sa iba pang mga nakikinig. And you can also follow us at our personal accounts at Gideon Wobby. At The Glenn Todd. Sa blog ko na rin, wickedmouth.com. Sure. Yeah. So, ayun, before we close, I think we'd like to invite you guys to stay tuned. Just keep on supporting us. Lalo sa second season namin, I think it's gonna be exciting. Very Pinoy na to ngayon. Yes, very Pinoy. And ikaw, may mga pasasalamatan ka ba, Gideon? Yeah. Sino ba? Yung mga nag-like lang sa Facebook natin, kaya additional, sila Tomas, si Eman Hernandez, sino pa ba? Si Rodnick Salcedo and meron pa isa si Holden. Si Dar Paulo, ayan. Si Sir H. Caulfield sa Twitter. Ayan. Si Dar Paulo sa Instagram. Thank you for supporting. Ay, ako naman, thank you ko. Ikikwento ko na rin sa'yo. Yung office mate ko nakakatawa, si Olivia. Sabi niya, one time, nagsasearch lang siya sa Spotify ng parang creepy Pinoy podcast. Tapos tayo daw yung lumabas. Hindi niya alam na. Ay, talaga? Hindi niya alam na ako yun. Tapos nakikinig na siya. So, parang familiar tong boses na to. Tapos minessage niya ako sa Facebook. Ikaw ba sa Cripsilog? Tapos nakakatawa. Tapos pag nasa office kami, pinag-uusapan namin. So sabi ko, magkwento ka na rin kasi sa second season namin mga kababalagan. So may mga kinwento rin siya sa akin. Nakakatawa. Ay, talaga. I-share natin yan dito. Yes, gusto ko nga invite siya na mag-record with us. Sana. Hi, Olivia. Thank you. Thank you. Diyan tayo na pala yung makikita, ang top search kapag Pinoy Creepy Stories yung search, no? Sana. Yeah, so I think that's unless meron ka pang gustong i-add. Just thank you to everyone. So we welcome you to the new season of Cripsilog. Yes. Welcome to season 2, Third World Monsters. Yeah, yun pala yung title, Third World Monsters. Pangit ba? Gusto ko yan. Okay. Alright, thank you guys. Thank you guys. Bye. Bye.